Isang mapagpalang araw sa ating lahat at tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 16 na kabanata ng Aklat ng Mga Hukom. Ito po ay makikita natin ano po ang pinaka-dramatic na bahagi ng buhay ni Samson na kung saan ay makikita ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagbagsak at ang kanyang pagkabulag, literal at espiritual, no? Ang kanyang huling panalangin ay atin din pong makikita dito sa kabanatang ito. Ito ay kwento ng isang taong tinawag ng Diyos, ngunit paulit-ulit na nilalaro ang tukso. Ano po na, kumbaga talaga dito natin makikita talaga na ang buhay ng pagiging mananampalataya, pagiging kagamit-gamit sa Panginoon na hindi po talaga dapat ginagawang laro. Ano po? So bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama namin Diyos, muli kami po ay nagpapakumbaba. Ilahin namin Lord ang inyong kapangyarihan na nagbibigay ng pangunawa, Panginoon, ay aming maranasan sa mga oras na ito. Dalayan ko Lord na bigyan niyo po kami Panginoon ng malalim na pagkaunawa sa iyong mga salita. Salamat Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So sabi po dito sa verse 1, minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang isang babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi doon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Filisteo na siya ay naroon kaya pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit nang hating gabi na pumunta sa pinto ang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang poste at trangka. Binasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. So dito makikita natin po na hindi lang siya lumapit sa tukso, no? Siya mismo ang pumunta doon sa tukso, no? Nang tambangan siya, binuhat niya ang pintuan ng lungsod at dinala sa bundok, no? So may mga tao talaga na malakas yung kanilang gifting, ano po. Pero mahina yung self-control. No, may mga talented, pero pagdating sa self-control is napakahina, no. Pwedeng malakas sa ministry, pero mahina naman sila sa kanilang personal na pamumuhay. Magaling sila sa church, pero pag yung mga personal life na nila sa labas ng church is mahina, ano po, no? So dito makikita natin sa verse 4, katapos nito'y umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Filisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo yun, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak. Ano po, sabi dyan. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig? Sumagot si Samson, kapag ako'y ginapos ang 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok at iginapos kay Samson. Samantala may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. Ang yantok na iginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang nasusunog na sinulid. Kaya hindi nila malaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito, sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako kasi nungalingan lang ang sinabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga maikagapos. Kaya sinabi ni Samson, kapag ako ay ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng isang bagong lubid at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. Samantala may mga lalaki nag-aabang sa kabilang silid, ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo
ang 7 tirintas ng aking buhok, saka binulupot sa isang tulos. Manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos para sumigaw, "Samson, may dumarating ng mga Filisteo." Ngunit siya'y gumising at dali-dali kinalas ang tulos ng kanyang buhok. Ayan. So, dito makikita po natin, no? Hindi bulag si Samson. Sadyang pinili niyang magbulag-bulagan. Ano po? Ito yung danger ng compromise. Kapag paulit-ulit mong nilalaro yung kasalanan, darating ang araw na ikaw ang lalaruin nito. So kaya makikita natin 3 beses siyang niloko ni Samson tungkol sa pinagmumula ng lakas, ngunit paulit-ulit siyang bumabalik kay Delilah. Kasi ang linaw naman na nakikita ni Samson na talagang gusto ni Delilah na malaman yung kanyang pinagmumula ng lakas upang siya ay mapatay or magapi. Pero hindi siya hindi niya ito tinitignan, no? So, nakikita niya pero hindi niya po ito tinitignan ng maayos. Nagbubulag-bulagan siya. Verse 15, sabi dito, kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo, mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na ako niloloko, bakit ayaw mo sabihin sa akin ang lihim mong lakas? Araw-araw ay iyon ang inuulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito, kaya sinabi na niyang totoo. Alam mo, mula ng pagkabata inilaan na ako ng Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok, kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako tulad ng karaniwang tao. Ayan yung sabi niya. Nabatid ni Delilah na nagsasabi ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabahid kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulong ni Delilah sa kanyang kandungan nang ito'y mahimbing na tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, "Samson, may dumarating ng mga Filisteo." Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Ayan, so dito makikita po natin na hindi buhok yung source talaga ng lakas niya, kundi ang presensya ng Panginoon. Ang buhok ay simbolo lamang ng covenant ng Diyos sa kanya. Ang totoong nawala sa kanya ay ang kanyang relasyon sa Panginoon. Ang pinakamapanganib sa kalagayan ng Kristiyano ay hindi yung nahulog ka, kundi yung hindi na niya napapansin na wala na yung presensya ng Panginoon. Yung magkasala tayo, yung magkamali tayo, normal yun eh. Pero yung dahil sa ating patuloy na pagkakasala, ini-enjoy na natin yung kasalanan na kung unti-unti na tayong lumalayo sa Panginoon, yung presence ni Lord din natin nararanasan. Ito po yung pinaka-danger sa lahat. So sabi sa 23, minsan nagkatipo ng mga haring Filisteo upang magdiriwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon, Sa kanilang pagdiriwang ay umabot sila ng pinagtagumpay tayo ng Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong bayan ng mga ito'y umawit din ng tayo'y pinagtagumpay ng Diyos laban sa sumisira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pinagkatuwaan si Samson, nilabas nila ito at sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng 2 malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, "Ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon." Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga hari ng Filisteo, masaya silang pinagkakatuwaan si Samson. Ayan po, so dito makikita natin, dinukot ang kanyang mga mata at ginawa siyang alipin. Dati, bulag siya sa tukso. Ngayon, literal na bulag na siya. Dati siyang malakas, ngayon ay alipin. Ngunit may mahalagang nakikita tayo dito, nagsimulang tumubo muli yung kanyang buhok, na ibig sabihin
may pag-asa pa, no? Hindi pa tapos ang Diyos, no? So dito po makikita talaga natin sa ating binabasa na kahit na ano pa man yung ating mga pagkakasala, kung tayo po ay manunumbalik sa Panginoon, ay meron pa rin pagkakataon na ipinagkakaloob ang Diyos sa atin. Verse 28, sabi po dito, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin, isinasama kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito ay makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadungkot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sasama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng Filisteo naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Sora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Ayan. So makikita natin dito sa templo siya ni Dagon, no? Nandoon, no, nung ginawa yung aliwan, at doon din naman talaga nangyari itong paghihiganti ni Samson. Ano po? At makikita natin dito nanalangin po si Samson, no? Dito makikita talaga natin na yung lakas ni Samson ay hindi sa kanya nanggagaling, kundi sa Panginoon, no? Sa unang pagkakataon, hindi para sa sarili yung kanyang panalangin, no? Kundi sa layunin ng Diyos. Ibinagsak niya ang templo at mas marami siyang napatay sa kanyang kamatayan kaysa sa buong buhay niya, no? So dito makikita talaga natin na mangyayari pa rin yung plano ng Diyos sa buhay natin, no? Marami tayong matututunan sa kabanatang ito, kung saan number 1, yung kahinaan na hindi inaayos ay nagdadala po ng pagbagsak. Makikita rin natin sa kabanatang ito na yung paulit-ulit na compromise, no? Kompromiso ay unti-unting naglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Tandaan din po natin na ang lakas ay hindi sa talento kundi sa presensya ng ating Panginoon. Kaya naman kahit bumagsak tayo minsan, no, meron pa rin tayong pagkakataon pang bumangon. Lagi po tayong lalapit sa Panginoon. At sa huli makikita din po natin dito na minsan ang huling kabanata, yun yung pinakamahalaga. Yung huling yugto ng buhay natin, yun pa rin yung mahalaga. Kaya naman po, ano man yung ating pinagdaanan, sikapin po natin na magpatuloy, no? Kasi yun pa rin yung kino-consider pa rin yun ni Lord sa atin, no? Bilang mananampalataya, no po. Sana po ay napagpala tayo at natuto sa pag-aaral ng kanyang salita. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.